Good afternoon, sir. Classmate, we're going to tackle all about location planning and analysis. Introduction. Location planning is a process of selecting the best. Ito po yung lugar na kung saan po maganda yung lugar at mapapagkitaan na kung saan yung may mga maraming tao. Place for a business or facility. Ito na nga yung dinudumog na mga tao at kung saan lagi pumupunta yung mga customer o sinasabi nating magandang pwesto. Kaya na ito na ang sasabihin ko na isa napakagandang a good location affect cost, customer and satisfaction, and overall success. Ito po yung lugar na dito po yung parang kasiguraduhan mo na magsa-success yung business mo. Pero ang problema dito, ito ay napakamahal kung mag-rent ka sa may magandang pwesto dahil na nga ito sa dinudumbog ng mga tao o spot, tawag nating spot na may magandang lugar na kung saan laging pinupuntahan na mga customer. Kaya ito yung mamalaki nga yung magagasto mo pero nakakasigurado ka naman na magtatagumpay ka sa iyong pagninegosyo. Poor location decision are hard and costly to a chance. Ito na nga yung sinasabi na yung poor location ay may decision tayo. Ito ay napakahirap dahil masikip, hindi lagi pinupuntahan ng tao at mahirap hanapin at nakatago ang ating pwesto sa pagninegosyo. Kaya nga sinasabi nitong hard at tapos poor kasi mahirap tayo kumita sa isang pwesto dahil hindi naman ito pinupuntahan ng mga tao o hindi kilalang lugar. Factors including proximity to customer, suppliers. Factors include proximity, customer, supplier, transportation, labor, government, and policies. Ito na yung sinasabi natin na kung mahirap ang pwesto, mahirap mapupuntahan gaya ng papabiyahe, kung papasok sa nadalhin negosyo, kasi nga mahirap itong lugar o puntahan dahil napakasikip ito, dahil hindi ito pinupuntahan ng mga tao. Sabihin natin ito ay isang kasali o tinatawag nating bukid. Ito ay hindi lagi pinupuntahan ng tao dahil natatakot sila dahil wala masyadong taong pupunta dahil hindi sila nakasigurado kung safe ba sila o hindi. Ito na yung sinasabi nating labor. Malaki yung kinukos nating labor dahil malaki yung kinukuha ng isang dumadala na mga produkto dahil napakahirap daanan ang isang daan o masikip. And government policies. Ito po yung tinutukoy ng mga pulisiya na naugnay sa gobyerno na may pinapatupad o pinukalang batas. At yun lang po. Maraming salamat. Ako po si Warren Navista. Magandang hapon sa inyong lahat. Hi, I'm Rene Maguto. Now I will going to discuss about qualitative approach for location planning. So, ano nga ba ang qualitative approach? Is focused on non-numerical judgment based on a methods. So, qualitative approach is ito yung pagpaplano ng magandang lugar kung saan, kung kapag nagtatayo ka ng isang negosyo, maghanap ka ng siya magandang lokasyon para sa iyong negosyo. Then, considers factors like community, attitude, quality of life, climate, and government rules. Qualitative approach for location planning. And kapag nagtatayo ka ng isang negosyo, dapat alamin mo muna kung gusto ba ng mga tao ang lugar ng iyong negosyo. And then, maganda ba ang
pamumuhay sa isang lugar para sa mga empleyado. And kapag nagtayo ka din ng negosyo, dapat alamin mo muna kung angkop pa ang iyong mga product or ang iyong negosyo sa panahon, or magagamit ba ito ng mga tao. And dapat din kapag nagtatayo ka ng negosyo, dapat sumusunod ka din sa batas and regulation sa isang lugar ng kung saan ka magtayo ng negosyo. Good afternoon, teachers. Good afternoon, classmate. This is my topic report. Techniques. Factor rating method lists key factors, assign weights and scores. Factor rating, paraan ng pag-rate ng isang bagay. Isipin mo na paraan naglalaro ka ng may mga points ka na nagbibigay sa mga importante sa iyo. Tapos titignan mo yung mga choice mo at kung alin yung may pinakamaraming points. Yun na yung panalo. Halimbawa naman ito ay kunwari bibili ka ng bagong motor, ano ba yung mga importante sa iyo? Gaano siya katipid sa gas o gaano siya kabilis tumakbo? Gaano siya kaganda? Magkano yung presyo kung gusto mong tipid sa gas para hindi ka na laging nagpapagas? Bibigyan mo ng mas mataas na value of points yung mga motor na matipid sa'yo. At number 2, expert judgment based on managers or consultants' experience. Ito naman, expert judge, pagsusuri ng ekspekto. Dito naman, aasa ka ng mga tao na may experience na para nagtatanong sa mga guro o mga master na isang bagay. Halimbawa naman ito, sabihin mo gusto mong magpatayo ng negosyo pero hindi ka marunong, pwede kang magtanong sa mga negosyante na nagtagumpay na nagtatanong mo sila kung gaano yung mga dapat mong gawin, ano yung mga dapat mong iwasan. At number 3 naman, using pool when decision rely on human preference, environments, or strategic concern. Ano yung mga technique na ito naka-help sa'yo kapag yung decision mo ay nakadepende sa gusto mo, sa sitwasyon mo o sa mga pangarap mo sa buhay. So ayun, hindi mo mahirap magdesisyon, di ba? Basta mag-isip ka lang ng mabuti ay gagamitin mo yung mga techniques na to para mas maging sigurado ka sa choice mo. Parang pagbili ng jowa, dapat sure ka para hindi ka masaktan sa huli. And that's all. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon, classmate. This is my report. Quantitative approach for location planning. Using the mathematical and numerical analysis to compare the location alternative. Ibig sabihin daw nito, gagamit tayo ng mathematical and numerical to analyze kung saan nga ba mas maganda ang lokasyon or location, na kung saan tayo magplano kung ano bang gagawin. Yan lang po at salamat. My name is Rodel Baconga. Lesson 3, Quantitative Approach for Location Planning Techniques. There are 4 techniques of quantitative approach for location planning. Number 1 is center of gravity method. Find the best central location for distribution. Ang minimin po dito is maghanap po tayo ng paraan o lugar na saan yung maganda at madali yung madidistribute yung mga produkto nyo po. Number 2, load distance method. Evaluates total of transportation cost based on the distance and load. Like for example naman dito is
dapat alam nyo po kung gaano kalayo yung i-deliver at naka-base po doon kung magkano po yung isisingil na ibabayad nyo na pera para sa inyong mga driver. Dapat alam din natin kung gaano ba ito kalayo at makikita natin kung madali ba itong ma-deliver at on time, at alam din natin ang oras kung anong oras natin ito ma-deliver. Number 3, break-even analysis. Compare costs and revenues, the most profitable sites. Example po, mag-analyze po tayo ng bagay kung paano. Location planning and analysis. So, location planning is the process of choosing the best place for a business to operate. So, when you say location planning and analysis, ito yung pagpili natin ng lugar or decision making kung saan tayo magtatayo ng isang negosyo. The importance of location decisions, ito yung pagpili natin ng magandang lugar, because changing it later is expensive and difficult. So, sa importance of location decisions, it includes the lower cost, improve customer service, strengthen the supply chain, support business growth, provide a competitive advantage. So, when we say lower cost, so sa pagpili natin ng lugar or address or location ng kung saan tayo magtatayo ng negosyo, it can lower the cost or yung gastos natin sa pagpapatayo ng negosyo. So, improve customer service, sa lugar na magandang pagtayuan ng negosyo. So, kapag maganda yung lugar, so we can improve the customer service. Like for example, di na sila ma-hassle sa pagpunta sa malayo, like sa city proper, para bumili ng mga kailangan nila. So we can help them and also they can help us. So it's written in the supply chain. So it's written in the supply chains. Ito yung pagpapatatag ng mga supply. Kumbaga, kapag magtatayo tayo ng negosyo, syempre, kailangan din natin patatagin yung supply natin. Like, di tayo mauubusan ng stock agad. For example, sa tingin natin na kaunti na lang yung stock na meron tayo. So, let's buy for another stock na. Support business growth. So, when you say support business growth, ito yung pagsusuporta para mas mabilis na lumago yung ating negosyo or tumaas yung ating negosyo. Provide a competitive advantage. A poor location choice can increase cost and reduce access to customer workers or materials. So, kapag pumili daw tayo ng location na like mahina sa customers, so kumbaga, or malayo sa customers, sa mga customers natin, so mas gagastos tayo ng malaki, and also mahina din yung customer natin, and mas lalaki yung gastos natin sa mga workers and also the materials. So, step in making location decisions. Identify business needs. So, when you say identify business needs, let's see muna kung dun sa pagtatayuan natin ng negosyo, dapat is alam natin yung mga kailangan ng mga customers natin, or yung mga, like for example, magtatayo tayo ng bigasan kasi mas malayo yung binibilihan nila ng bigas. Kumbaga, pupunta pa sila ng town, ganon, para makabili ng bigas. So let's identify the customer's needs. Set location criteria. So dito sa pagsiset ng location criteria, kumbaga dun sa location na pinatayuan ng negosyo,
magse-set tayo ng criteria or mga, like for example na mga kailangan ng mga customers or yung in demand na mga kailangan ng customers. So list possible location. So kapag marami yung itatayo nating negosyo or company, maglilist tayo ng location or lugar na maraming customers. Evaluate each location. So i-evaluate natin kung ano yung mga in demand talaga na mga kailangan ng customers. Like for example, as of now, bigas talaga yung number 1 na kailangan ng customers kasi they need it every day. Visit and study the sites. So kapag magtatayo tayo ng negosyo or we are planning to make a business, kailangan dun sa mga na-evaluate natin ng lugar is kailangan pa rin natin talagang pupuntahan para malaman natin kung goods ba talaga or okay na. Choose the best location. So when we say magtatayo tayo ng negosyo, syempre pipiliin talaga natin yung pinakamagandang lugar or yung may mga maraming customers para di magda-down or magre-reduce or lalaki yung cost natin sa ating negosyo. So in conclusion, the location planning is vital for company long-term success by analyzing cost, access, labor, and environment. Business can choose location that support growth and efficiency. A careful database approach helps ensure the locations meets both current and future goals. So in conclusion, dapat when we say planning to make a business, kailangan yun na nga, as I said earlier, we have to do the importance like evaluating the locations, and also we have to think the future of our business. Like di tayo agad-agad magtatayo ng negosyo. Let's evaluate muna lahat ng mga plano natin, and also the customers need and demand, kanon yung mga kailangan ng mga customers natin. So yun yung pinaka-best na gagawin when we are planning to make a business. And that's all for our topic, location planning and analysis. Thank you.